coverage, makonect lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng Pilipino sa Pilipinas. Yung konektadong Pinoy kasi, masyadong nagpo-focus ba sa telco yung usapan. Ang konektadong Pinoy ay sinulat ng Kongreso, ng Senado, para sa mga taong bayan po. Hindi po natin gusto makipagtalo sa mga telco, and this is not legislation against the telcos. This is more for the consumers po. Kung makikita niyo po yung batas, meron dun sa provision niya, rights of the consumer. Nandiyan po yan. Yung rights of the consumer, unang-una, apektado po tayong lahat dyan. Unang-una dyan, kailangan mag-connect ka. Yan po ang utos ng Presidente kasi, universal connectivity in the country. So, karapatan nyo ngayon maging connected kayo sa internet. Kaya wala po kaming tigil magkukonect ng mga Pilipino sa mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Second, may karapatan kayo sa affordable na internet. Yung sinabi nga ni Boss Dennis dito kanina, affordability, ano ba naman ang pakinabang mo sa connection kung mahal naman? And gusto kong i-share sa inyo, dalawang sektor po yung yung telecoms ngayon na malaki. One is yung fiber to the home, di ba? Tapos yung isa is yung familiar po kayo, yung cell services. Kung makikita nyo po, from an affordability standpoint, lalabas po yung study namin by end of the year. And this is an ITU study, International Telecoms Union. Yung presyo po ng fiber optic to the home, halos na malahati kumpara dun sa mga nakaraang panahon. Bakit po? Kasi madalas sila nagbibigay ng discount. At saka mainting yung competition ba? Ngayon, kung matatanong nyo yung self-service, bumaba ng konti, pero tingin ko mas bababa pa ng malaki yan. Pagka naging kapareho yan doon sa fiber na mas marami nagko-compete. Kasi sa fiber, mas marami nagko-compete, di ba? So yun yung alikain ng konektadong Pinoy. Available, affordable. Tapos may pangatlo pa kayong karapatan. Karapatan nyo na kapag nagreklamo kayo, sasagutin kayo ng mabilis. Whether billing or service issue. Yan yung sinasabi ni Dennis na dapat strong regulation. Pagka lumabas po yung batas na yan, mamandato natin yan. Third, and importante, kasi dumaan po tayo sa mga baha recently, kapag ka may disaster, lindol, baha, o kung ano man yan, dapat available yung service. Gusto ko naman pasalamatan yung mga telco noong pong nakaraang bumagyo at bumaha. Kahit na walang kuryente, available naman yung telecom services kasi marami silang mga genset So, yun yung mga karapatan, yun yung mga kailangan nating tutukan. Ngayon, as Dennis has mentioned, we will work closely with the private sector, lalo na po sa mga telco. Alam niyo po, galing din ako sa telco industry. So, alam ko naman yung problema ng bansa natin. Archipelago siya, 7,600 island. Yung cost to implement at saka cost of service mataas talaga. Kaya, tinatrabaho po natin yan na bumaba yung cost of service. At saka yung kapital, hindi biro yung kapital na pinapasok nila. So, kanina, in-announce ko doon sa isang event, yung mga tower companies. Pag nag-create sila ng tower, ang investment malaki, tapos yung tower, 25 to 50 years na nakatayo. Pero isipin mo, ang license to operate nila 5 years lang. Saan ka naman nakakita nun? Saan ka naman nakakita nun? Nag-invest ka sa isang infrastructure na tatagal ng 25 to 50 years, tapos 5 years lang yung license to operate mo. So kami, maglalabas kami this week ng department order na dapat pag nag-renew sila at least 15 years. And yan din po mandato ng Presidente na kailangan gawing investment friendly yung mga proseso natin. So, doon sa usapin po ng konektadong Pinoy, may mga iba-ibang opinion yung telco at saka gobyerno. Pero at the end of the day, sabi nga ni Boss Dennis, kapag napirma ni Presidente yan, suportado yan. Kasi mahirap naman di ba? Yung Senado at saka Kongreso nagka-agree on a law, tapos pinirma ng executive, implementation na. And again, para po sa taong bayan yan.